Sa gitna ng digmaang Pilipino-Amerikano, isang bayaning sumibol, si General Antonio Luna. Isang general na may matinding pagmamahal sa bayan at determinasyong palayain ito. Ngunit kinaharap siya ng pagkakanulo at kawalan ng tiwala mula sa kanyang mga kapwa Pilipino. Sumisid tayo sa kanyang maikli, ngunit makabuluhan na buhay, sa kanyang mga tagumpay at pagkatalo, sa kanyang pagkikibaka para sa isang malayang Pilipinas. Ito ang kwento ni General Luna. May isang pagpupulong ang naganap sa lugar ni Presidente Emilio Aguinaldo. May 15 miyembro ng kabinete ang nakaupo habang nagtatalo sa nangyayari sa bansa. Presidente Emilio Aguinaldo ay sinubukang pakalmahin ang gulong nangyayari sa mga kabinete, pero nabigo pa rin siya. Si General Luna ay napasigaw. Dahil dyan, nakuha niya ang atensyon ng lahat. Senyor Presidente, walang pupunta nito. Habang nagtatalo tayo dito, mas lalo lamang lumalakas ang puwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit kamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay dati ng Intramuros. Ang ibang gabinete ay sumang-ayon kay General Luna at ang iba naman ay hindi. Nasa kamay natin ang mga karating bayan. May 40,000 katao na tayo. 5,000 lamang ang mga Amerikano. Madali lang natin silang mapapatalsik sa bayan na ito. May padala ko na sa Arguelles at Buen Camino para may pag-usap ng kapitbahay Pedro. Pinaglalaroan na nila tayo. Ang balita ay meron pang 7,000 sundalo ang parating upang magpalakas na kanilang bansa. Tignan nyo, tama si General Luna. Kailangan na natin kumilos. Kaaway din ng mga Amerikano ang Espanya. Ang kaaway ng aking kaaway, ituturing kong kaibigan. Kinalaban na ng mga Espanya ang mga Amerikano sa Cubano. Tinakot pa nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan nila ang mga Cubano na sipahin ng mga Espanya. Wala tayong dapat ikatawa. Pagbigyan naman natin makaranas tayo ng kapayapaan. Eskon, Maricon. Kung Espanya ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pasukin ang Intramuros? Sangayon ako kay Senior Pater. Pinipili ko ang kapay. Bulag. Ibis na nandito tayo nakaupo, naglusala tayo sa labas. Nangangarap ng armas. Humuhukay ng trinsyera at tinuturuan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Walang buwang ang bulag sa gabinete na ito! Paano ang aming mga negosyo? Kapag tayo paglaban kami, babagsak ang ekonomiya, paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sa bilang Kastila at ang mga libang Espanya lumipat ka agad ng bakod. At nang tayo naman ang mga ngalib, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika. Magtitil ka nga, lahat tayo may interes, tao lamang tayo. Paano nyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Namahal ko rin ang ating bayan. Pwede! Alas! Sa ngayon ko ang pinapin ng Amerika. Nangako sila sa akin. Gagawin lahat ng Amerika. Baunahan na lang ibang bansang may paglalasa sa Pilipinas. Hintayin mo natin matapos ang trade show Paris na sinuro. May delegado na tayo sa Paris. O kahit tagapamasid man lamang. Para kayong mga bilhin, naniniwala sa pag-ibigay sa puta! Senyor Presidente, ipagpauman ninyo ang pagtaas ko ng boses. At tumuho lamang si Senior Presidente para ipakita ang pagtanggap ng paumanhin. Aaminin ko na may batayan ng pagdito ng lahat. Hindi masama ang maghintay, ngunit hindi din masama kung papalakasin ni General Luna ang ating lugar sa bansa. Mga Ginoo, pagdasal natin ng digmaan, ngunit kailangan din natin magandaan ng digmaan. Habang patuloy pa rin ang pag-uusap at pagtatalo sa konseho, may isang mensahe ang dumating. Mga Ginoo, pinaputokan din ng mga Amerikano ang ating mga tawag sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila San Juan, Paco at Pandacan at ang mga karapit nitong bayan. At nagkaroon na rin sila ng kasunduan ng mga Espanyol sa loob ng Israel. Biglang nagkagulo ulit sa mga kabinete at biglang dumating sila Buen Camino at Arguelles. Bumagsak na ang Maynila, tapos sa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod. General Luna,
Ikaw na ang bahala. Nasa amin mo na ng ganun. Paano ako lalaban? Kakagatin ko sila? Matutulungan ba ako ng makabayan ng pula nila? At lumisan na sila General Luna. Babalos! At lumisan na sila General Luna at ang mga kasama niya. Doon na sa labas na sila ay bigla nag-iwan ng isang mensahe si General sa mga kasama niya. Isang malaking karangalan ay pagtanggol ng ating inang bayan. Huwag tayo magdadalawang isip. Adelante, compatriotas, ang magtagumpay o mamatay. At ang kanyang pinapakituraang mga sundalo. Si Luna at ang kanyang pinapakituraang mga sundalo, General Jose Alejandro, Coronel Francisco Paco Roman, Kapitan Edrano Rosca, Kapitan Jose Bernal, at si Coronel Manuel Bernal ay sumakay sa babor na nakakapagod na kampanya laban sa pagigmakso ng puwersa ng Estados Unidos. Sa panahon ng napakalapis sa gera laban sa hukbo ng mga Amerikano na minamaunan ni General Arthur MacArthur Jr. at General Howell Otis, humingi ng mga dagdag ng mga kagawitan si General Luna kay Kawi Batilyon. Subalit, ang kanyang commander, si Kapitan Pedro Analino, ay tumanggi sa hinihiling dahil ang utos ay hindi galing kay Pangulo Aguinaldo mismo. Sabay-sabay ang pagpapaputok! Huwag kayong maghihinaan mo! Fuego! Magpadala ka ng telegrama sa mga taga-Kawi at sabihin mo si Kapitan Analino na agapan niya ang kabilang hanay. Walang dapat na makapasok na kaaway. Fuego! Hoy! Simali na kayo dito! Wala ka ba ni Pai Camino? Lumabang ka! Lumabang ka! Yera! Diyos dito na! Fuego! General, lumaki po si Kapitan Hadolino dahil hindi na po ito inutos si Presidente Aguinaldo. Ang kailangan umaring umutos sa kanya. Leche! Pinuntahan ni General Luna si Kapitan Juan Halino upang kausapin ng personal para hikayatin na sumama sa gera. Nang pagdating nila General sa kampo ay halos walang ginawa at nagkakatuwaan pa ang mga sundalo ni Kapitan Juan Halino. Kaya nagalit si General Luna. May paparating, humanay niyo, bilis! Tingnan mo bang mga tangang ito? Asa si Alulino? Nagsisimatay ng mga kasama niyo? Naglalaro pa rin kayo ng balaha? Lumayo nga kayo na maayos habang kinakausap kayo ng General. Asa na kapitan niyo? Dito. Coronel, bawian mo ng armas itong mga duwag na ito. Tanggalan mo ng rango at igapos. Magandang hapon, Kapitan. Gustang siesta. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Putang ina mo, bakit hindi mo sinunod ang utos ko, Hulino? Alam mo ba kung ilang tao ang patay at sugatan dahil sa katangahan mo? Presidente Aguinaldo lang po susunod ang utos. Alam mo ba kung ano ang unang artikulo ng patakaran natin? Artikulo 1. Ang sino man ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay ipapapatay ng walang paglilitis sa husgadong militar. Ikaw yun, kapatid. Kaawawang sundalo ng mga taga-Kawit. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. At hindi naman ganun kalaki ang utak niya. Balik na nga tayo sa laban. Sa laban galing sa kampo ni Kapitan Juan Halino, napagtanto ng general ay unti-unti na silang nauubos dahil sa puwersa ng mga sundalo ng Amerikano.
Dahil dyan, hindi nagdalawang isip si General Luna. Nagsugod patungo sa mga Amerikano habang nakasakay siya sa isang kabayo. Sabay-sabay pa rin ang pagpapaputok! Sa direksyon lang ang bala! Generayo! Iklawan! Ika! General Man! Papabayaan ng General! Sugat! Sugat! Bakit? Hoy, mga Amerikano, buko! Buhay pa ako! Pasing ang bayan! Sugat! Sa kabilang banda, pumunta si Kagabi na pala ni by the Charity 7. Buong klase na pag-stem block na. Sa kabilang banda, pumunta si General Tomas Mascardo kasama si Kapitan Juan Halino sa opisina ni Presidente Aguinaldo upang ibalita ang nangyari sa pagsugod ni General Luna sa kampo ni Juan Halino. O, Tomas, bakit ka napakipano sa dyan? Nabalita ko sila Presidente kung balita sa mga sinamangkin. Hindi yung nasa mga kawan ko. Lalo na sa kapitan ko. Pinahiyaan niya ang kapitan ko sa harap ng mga kawan niya. Sabi niya sa ilang kami susunod sinasakit. Hindi na natin kayang mawalan pa ng mga tao. Kaya mo, Tomas, pambala. Babalik ko ang kanilang kampo. Maraming salamat, Sr. Presidente. Kailangan may gawin na tayo sa bayong na Luna na yan. Maraming salamat ulit, Sr. Presidente. Makasama mo sila. Awan sa kami. Alam ko kailangan ng disiplina, pero bakit kailangan nyo magpahiya? Kahit kung sabihin mo, may nagagawa si Luna yun. Hindi na natin... Hindi ko siya maintindihan. Anong gagawin natin sa kanya? Tulungan siya. Iisa pa rin ang ating layunin. May iba pa ba tayong magagawa? Paano kanyang kayabangan? Nasubukan mo na bang huliin ang mami? Dito sa Pilipinas, mas napalakas pa nila ang kanilang puwersang militar. Kaya nagplano si General Luna na maghukay mula Caloocan hanggang sa Novaliches upang salubungin ang mga Amerikano sa pagsakop sa ibang bayan. Hindi titigil ang pagdagsa ng mga Amerikano. Unti-unting mauubos ang ating puwersa. Kaya kailangan na natin pagpasyahan itong susunod na gera. Malinaw naman po ang plano, General. Sapat naman po ang binabalak yung trensyera sa ilagay ng Cotabato. Mas importante itong transyera na hukay mula Caloocan hanggang Novaliches. Una sa lahat, wala po tayong sapat na tao upang magbukay ng ganitong kalawang. Kailangan po natin ng 2,000 na may kanyang-kanyang palapikuran sa Siron upang matupad ang bahagi ng plano. Pangalawa po, hindi sasangahin si Presidente sa hukay na mula Novaliches hanggang Caloocan. 3 araw. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Ang araw pinagkakbay sila Luna sa mga kampo upang makakuha ng sapat na tao para sa kanilang inabalan na pagtulungan. Matapos ng 3 araw na pagsasalakbay, nakapag-libot siya ng 4,000 tao para sa kanilang plano. General, kailangan na po natin magpadala ng tauhan at kagamitan sa Bataan. At pong punto ng reserva ng Bulacan, pwede silang malis bukas. Walang galang na, pero kailangan na yan natin ito 1 linggo. Pero walang pakpak ang ating mga sundalo pa ako. Una mo nang bahala dito, General. Ang gagawin mo? Kukuha kami ng tren. Umalis si Luna kasama si Paco at si Rizka.
Entonces, I am Commander General of the Philippines, Antonio Luna. I don't understand what you're talking about. That train, sequestered by Americans, yes? I'm not quite sure, sir. Why are you not quite sure? That's quite sure. I'm quite sequestering that train. Are you what? Don't be upset, sir. Sir, observe! Commander General of the Philippines, observe. Arrest him. No, I have my passport here. Oh my goodness. Oh my goodness. Signed by Secretary of State, Alice Buri. Yes, please release me. Arestuhin nyo na? Nauubusan lang ng Ingles. Taki na naman, oh! Sabi nyo! Tis mo kasabay ako, punyeta! Senyor Presidente, nais pag-usapan ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon. Kondisyon. Sabi mo, kondisyon. Nais nilang isulong ang otonomiya para sa Pilipinas para gawin ito mas protektado sa ilalim ng Amerika. Pero ataksilan yan. Ataksilan yan. Ayon sa Sandigang Batas ng Pilipinas, nasa kamay lamang ng mga Pilipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumukay mo ng aneksasyon. Hindi ko naman iminumukay, binabalita ko lang. Paano nyo na pagkakatiwalaan ng taong ito? Dati niyang kasabwat ang gobyerno sibil ng Kastila. Kung may ganito tayo sa ating pangkat, hindi na natin kailangan ng kahaway. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakan tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Eh marami na sa atin ang nabatay. Eh kulang na tayo sa pera, kagamitan, at armas. Hindi sa lakas ng loob. Buwal tiwala ko sa mga tauhan ko. Ay, si Dr. Cesar. Nasisigmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Biglang tumahimik ang lahat. Tinatawag ko ba akong traidor? At duwag. Naalala mo yung nakasama mo yung anak mo sa labanan at iniwan niya ang kanyang mga kasamaan na nagkakadamatay. Wala akong anak na duwag. At kailanman hindi mo nakasama sa labanan ng anak ko, Antonio. Kaya wala akong karapatan na lalaitin ang pamilya ko. Hindi panlalait ang pagsasabi ng totoo. Talagang nasalahin niyo ang pagiging traidor at duwag. Alam mo, magkapareho lang kayo ni Juan. Kung nandito na siya sa Pilipinas, matagal na sana siya pinapatay dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya totoo din ang tawag sa inyo. Luna! Lunatiko! Bigla na tumulo si Luna. Para kay Camilo. Tama na yan! Tigil niyo! Tama na yan! Sa Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-utos ko na arestuhin niyo ang traidor na ito. At ikaw din. Bakit pati ako? Kapitan Komandante, arestuhin niyo si Benjamino. Traidor! Labag ito sa kompetisyon! Kung magiging isang bansaman tayo, kailangan natin ng radikal na pagbabago. Mga kapatid, meron tayong mas higit malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Padala ka nga ng telegrama kay General Tomas Mascardo at sabihin mo magdagdag siya ng puwersa dito sa ilog ng Bagtag. Wala po si General Tomas Mascardo. Asarayan po siya. Bakit? Wala po siyang sinabi. Kung pagkaraalan po ay may fiesta po sa may arayan. Ilang sabi? Pinapabalik po ko sa bagbag sa madaling panahon upang madagdagan ko ang tawan. Kakarating mo lang, alis na naman ako. Wala na rin pong panahon para sa pistahan. Hindi mo alam yung mundo na yan. Kung makapagsalita ka lang kung hindi ka ako ay naralang yung kausap. Sabihin mo sa kanya, hindi lang naman i-establish ako dito. Kaya dito ako mag-siyasit ng mga sundalo sa arayan. Babalik ako ng magpapatapos dito. Sa pagsulong ng mga Amerikano, unti-unti tayong aatras. Habang gumagawa tayo ng kuta dito sa Cordillera, at nang mabuo na ang ating puwersa sa norte, pwede na natin silang lusubin. Hindi ba natin sila malalamangan sa teknolohiya, pero malalamangan natin sila sa taktika? General, Pakisabi nga sa Tomas na yan kung nakakaintindi ba siya ng Tagalog? Baka raw po mas nakakaintindi kayo ng Espanyol. Kasi mas malinaw. Nakakaintindi ako ng Tagalog. Sabihin mo sa kanya, babalik ko yung pagtapos ko dito. Wala siyang karapatan sa akin. Ako ang komandante ng Pampanga, pero wala siyang... Pero sa mga opisyal na katulad niya, wala kayong karapatang mag-utos. Ah, ganun ba? Husga!
Tumakbo ka ng arayat at sabihin mo sa mukha ng Mascardo na yan na pwede ko siyang Pwede daw kayo ipa-aresto dahil sa katigasan ng ulo niyo. Hinahamon niyo ba ako? General, mahalaga dito yung makabalik kayo ng bagbag at makapagpadala kayo ng mga tauhan niyo bago sumating ang mga gusto. Inaalis na sana ako eh. Kung hindi lang dahil sa kayabangan ng luna na yan. Sino ba siya para utusan ako? Kung nag-aamo siya, hindi ako atras. magpadala ka ng telegrama sa lahat ng opisyalis sa ilalim nito Mascardo. Ipunin mo silang lahat sa impilan ng Pampanga. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko at walang sino man ang dapat tumutol. Rusga! Lumakbo ka sa opisina ni Presidente Aguinaldo at sabihin mo, Punyeta! Naghanap na kung away talaga ang gusto ng tao yan, away ang ibibigay ko sa kanya. Mga kawan! Huwag niyo susundin ang utos ni Luna. Kunin niyo lang mga armas niyo. Ano bang hinihintay niyo? Sabihin mo kay Kapitan Andolino na natipunin niya lahat ng sundalo. At sabihin mo kay Luna na Mas mabuti pang ikulong niyo siya sa kabaong dahil habang buhay siya sa presidente o kapwa Caviteños daw siya makikinig. pendeho! Ano ba akala niya? Ibabansa ng Cavite? Hindi po na ni Mascardo ang kanyang tauhan at opisyal sa Guagua. Ano ginagawa niya sa Guagua? Kung gusto niyo daw po siyang kausapin, doon po daw siya nalapit sa Guagua daw. Ilan na tauhan ang ngayon? Nandiyan po si Jose at si Kapitan Bernal. Kapitan, Mandante, Tapat po kami sa iyo, General. Manuel, maiwan ka dito kasama ng ibang opisyalis. Batayan niyo ang tulay. Lahat na nandito na sa akin, sumama sa Guagua! Eto na ako. Malilinig ako. Eto na ako. General Tomas Mascardo. Andito ako para arestuhin ka. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas. Magpakita ka. Ako para arestuhin ka. Lumapit ka sa akin. Sandali. General. General Tomas Mascardo. Sa utos ni Presidente Emilio Aguinaldo. Pamana. Maraming salamat, Tomas. Tapin nyo lang. Ang mensahe mula kay Presidente Emilio Aguinaldo. Kaya agad siyang tumong sa lugar nito. Ngunit sa pagpunta niya dito si Sr. Buencamino ay umubangan sa kanya. Tabingi yung daliri. Senyor Presidente, Niera, anong ginagawa mo dito? Hindi na dapat sumusunod sa iyo. Bakit ka nandito? At bakit ka nakaupo sa upuan ng Presidente? Bakit hindi mo pinapakita ang mga bota ng mga Amerikano? Pero sa lugar ng yabang mo no? Akala mo ikaw na nagmamalasaan sa Pilipinas. Sa kwartong nito, ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat yun para ipaglaban siya at mamatay para sa kanya. Kung may dangal ka lang, niyaya sana kita ng duelo. Sige, subukan mo, hindi kita.
Sinong tarang nagpaputok? Babalikan kita. Sino ang tarang nagpaputok? Ha? Sino? Bakit nandito ka? Hindi ba't pinakulong na kita? Patay doon! Baka mamamatay ka, oh! Layo. Thank you.